Isang magandang umaga po sa ating lahat. Nawa ang bawat isa po ay nasa magandang kalagayan sa mga oras na ito. At muli po isang malaking pribilehiyo na magamit po muli ng ating Panginoon bilang daluyan ng kanyang salita ngayon po sa ating umagang pagninilay. Sa ating pong pagsisimula, samahan niyo po ako na sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon mula po sa aklat ng Roma 10:9-10. Sabi po dito, ipahayag mong si Jesus ay Panginoon at sampalatayanan mo sa iyong puso na binuhay siyang magmuli ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, ikaw ay maliligtas. Ito ay sapagkat sa pamamagitan ng puso, ikaw ay sumasampalataya patungo sa pagiging matuwid. Sa pamamagitan ng bibig, ikaw ay nagpapahayag patungo sa kaligtasan. Pinagpala po ang salita ng Panginoon. Sandali po tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Salamat Panginoon sa isang magandang umaga na patuloy na pinagkaroon niyo sa amin ng panibagong buhay, panibagong kalakasan, pag-asa Panginoon na nagmumula sa inyo. Dalangin namin Panginoon sa buong maghapong ito kayo po ang siyang mapapurihan at patuloy na maitaas sa aming buhay. Nawa Panginoon sa pag-aaral namin sa iyong salita, bigyan niyo po kami ng wisdom Lord na nagmumula sa inyo. At patuloy na ang bawat salitang mumutawi sa aking bibig Panginoon ay tunay na kayo lamang po ang siyang maihayag. Salamat Panginoon, sa iyo lamang po ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po muli sa ating lahat. Ang ating pong pag-aaralan na salita ng Panginoon ay pinamagatan ko pong Christ in our heart o ang Panginoon sa ating mga puso. Tunay nga naman po na kapag ang isang tao ay humaharap sa pagsubok o anuman pong sirkumstansya ng ating buhay, ay karaniwan po nagkakaroon nga po ng anxiety . Pero ang isang Kristiyano, isang tao na may Diyos sa kanyang puso, mayroon pong pinanghahawakan security. Pinanghahawakan po niya na ang ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo ay sapat na na tunay na nakakapag sapat na para sa ating kaligtasan. Doon po sa ating mga nagawang kasalanan, ito po ay nilinis na. At tunay sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang pagkabuhay na magmuli, nagkakaroon tayo ng security ng ating kaligtasan. Di po katulad nga naman nung mga tauhan po noong sa Lumang Tipan, ang mga Saduceo, sila po ay naniniwala sa batas ng Torah. Ano nga po ba ang Torah? Ito yung Torah na narinig natin. Ito yung katawagan doon sa unang 5 aklat ng Tana. Ito yung Genesis, Exodus, Leviticus, mga bilang at Deuteronomy. Ito pa ay sinulat ni Moises upang ipaalala sa mga Israelita ang mga batas na ibinigay sa kanila ng Diyos. Subalit sila po ay hindi naniniwala sa resurrection from the dead. Para sa kanila, ang buhay ay para lamang sa mundong ito. Ang paggawa ng mabuti ay marangal sa mundong ito. Subalit tayo mga Kristiyano, naniniwala tayo sa utos ng Diyos. Kaya hindi naniligtas na tayo mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Katulad din po ng mga Pariseo, particular sila sa mga details po ng kautusan. Naniniwala rin sila sa resurrection or sa pagkabuhay na magmuli. Pero karamihan po sa kanila ay tumatanggi sa turo ng ating Panginoong Hesus. Sa madaling salita, naniniwala sila sa buhay na walang hanggan, ngunit walang Kristo sa kanilang puso. Sa kanila po kasi makakamit nila yung katwiran sa pamamagitan po ng kautusan, at ang mga sumusunod lamang dito ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang mga tao po na may Kristo sa kanilang puso, naniniwala na walang sinuman na matuwid. Tanging ang pananampalataya kay Kristo lamang ang nagbibigay sa isang tao ng pagkakataon na ituring itong matuwid. Ang pagiging matuwid po sa harap ng Diyos ay hindi batay sa batas at sa mabubuting gawa, kundi po sa pamamagitan
lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Tunay nga po na kapag tayo ay may Diyos sa ating puso, makikita po dito yung ang isang Kristiyano po ay ligtas na. Di po ba? Sabi nga po doon sa verse 9, ang sabi po, ipahayag mong si Jesus ay Panginoon at sampalatayanan mo sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, ikaw ay maililigtas. Yun nga po, tunay nga na kapag ang isang tao ay may Diyos sa kanyang puso, ay makiklaim po na siya po ay ligtas na. Pangalawa po, ang tao daw po na may Kristo sa kanyang puso ay ang dinideclare ay si Jesus ay Diyos. Ayun nga po, sabi po dun sa Roma 10, verse 10, ang sabi po, ito ay sapagkat sa pamamagitan ng puso, ikaw ay sumasampalataya patungo sa pagiging matuwid. Sa pamamagitan ng bibig, ikaw ay nagpapahayag patungo sa kaligtasan. Amen. So na nga po, di ba, katulad po ng dating Pangulong Noynoy, di ba sinasabi niya dati, kayo ang boss. Kayo ang boss ko. Yung nire-refer po niya yung mga Pilipino bilang kanyang boss. Ganun din po sa ating mga trabaho, di po ba? Mayroong mga manager, supervisor, sila yung kinukonsider natin ng mga boss doon sa ating pinagtatrabahuhan. Kung kaya sinusunod natin sila at nagkakaroon tayo ng respect dahil yung superiority ay sa kanila po. Sa ating po mga Kristiyano, although syempre may mga boss tayo dito sa lupa, pero above all, lahat po ng dinideclare talaga natin ay si Jesus Christ ang ating great master. Kapag po sinurrender natin yung ating buhay kay Hesukristo, hindi tayo nananahimik lang. Hindi tayo nasasantabi na sinasarili lang natin. Kundi pinoproclaim natin na si Jesus Christ yung ating Lord and Savior. Ito po yung tinatawag na act of confession. Ito po yung sinasabi na umaamin tayo or tinatanggap natin na si Jesus ang ating Diyos. Pinoproclaim po natin sa ating mga sinasabi o binibigkas na ating mga labi ay nagte-testify tayo doon sa kalwalhatian po ng ating Panginoon. Kasi kapag mayroon tayong pagtanggap doon sa ating puso, doon sa ating Diyos, hindi lang po ang ating mga labi ang nagde-declare. Pati po nakikita doon sa ating buhay na kung ano yung laman ng ating puso, kung sino yung nagre-reign sa ating mga puso. At gayon din po, kapag mayroon po tayong Diyos sa ating puso, ang bawat dinideclare ng ating labi, ang bawat sinasabi natin, nagre-reflect po yun sa ating buhay. Kasi hindi naman po, sa ating mga Kristiyano, hindi naman maaari na dinideclare lang lagi natin sa salita, yung parang magaling lang tayo sa pagsasalita, pero hindi naman po nakikita sa ating buhay kung sino yung Diyos na ating sinasamba. Pero kapag ang ating puso ay kinlaim natin na ang Lord ang ating Savior, mayroon tayong Diyos sa ating puso, na dinideclare po natin to. Dinideclare natin na siya yung makapangyarihan Diyos na naghahari sa ating buhay. Ang kahulihan naman po, kapag tayo ay may Diyos sa ating puso, ang sabi po, yung character has been transformed. Nagbabago nga naman po kapag po mayroon tayong Diyos sa ating puso. Dahil po kay Hesukristo, yung moment na tayo po ay humingi ng tawad, nagkakaroon tayo ng repentance, nalilinis po yung ating puso. Yun po yung nabibigay ng ating Panginoon sa atin. Ito po kasi yung regalo ng ating Panginoon sa atin. Sa pag-aaral po ng psychology, ito po yung tinatawag na catharsis. Yung catharsis daw po, yun daw po yung paglilinis sa ating isipan at ganun po ng ating puso saan naman pong karumihan. Pero pagka sinabi po natin na sa spiritual life, sa pagiging Kristiyano,
sa ating pananampalataya, ito po yung tinatawag na forgiveness o pagpapatawad. Dun po sa ating mga kasalanan dahil po sa biyaya ng ating Panginoon at sa kanyang pag-ibig at habag ay napapatawad po tayo sa ating mga kasalanan. The moment po na tayo ay mag-confess o humingi ng tawad mula po sa ating puso, dahil nga po ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ang Diyos na mahabagin, nararanasan po ng isang tao yung faithfulness, yung kabanalan po ng ating Panginoon. Basta po yung ating pagpahingi po ng tawad ay nagmumula po sa puso. Ito po ay binibigyan po ng ating Panginoon ng lubusang pagpapatawad. Pero sabi nga po ng iba, kapag daw paano daw kapag halimbawa yung huminga ng tawad pero nagkasala naman din muli? Paano naman daw po yun? Pero lagi po naman pinapaalala po niya ng aklat po ng Juan, ng Revelation, pinapaalala po dito na ang sabi po sa Revelation 2 verse 4, But I have this against you, that you have abandoned the love you have had at first. And to guide its return to the character that Christ desires. Sabi po niyang patuloy na sabi po ni Juan, remember therefore from where you have fallen, repent and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. Yun nga po, patuloy po dun sa salita po ng Panginoon mula po sa Revelation 2 hanggang 5 po. Ang patuloy pong sinasabi na paghingi natin ng kapatawaran sa ating kasalanan, ito po ay pagmumula po sa ating puso, ay magkakaroon po tayo ng pagsisisi at pagtanggap kay Jesucristo. Magkakaroon tayo ng isang bagong persona. Yun daw po yung bagong persona ay sinilang. Siya ay sinilang na magmuli, at naging isang bagong tao. Hindi dahil sa kalooban ng tao, kundi doon sa kalooban ng Panginoon. Yun yung hahanapin nating puso kapag tayo humihingi ng tawad. Yung isik nating yung forgiveness ng Lord doon sa kanyang according to the will of God. Yun po yung ating dapat na ihanapin. Kasi pagka meron po tayong Diyos sa puso, napakasarap po na yung benefits po nun ay nakukuha natin. Kung kaya lagi natin ding ipag-pray ang kalooban ng Panginoon sa atin at yung forgiveness po na patuloy tayong baguhin po ng Panginoon sa bawat pagkakataon. Kasi habang sabi nga po, habang nandito tayo sa mundo, totoo naman din talaga na nagkakasala, pero dahil sa biyaya at habag po ng Panginoon ay patuloy tayong pinapatawad niya. Kaya lagi nating alalahanin bilang isang Kristiyano, lagi nating ilagay sa ating puso ang ating Panginoon. At mararanasan natin yung pong benefits nito na una, ang taong mayroong Diyos sa puso ay lagi pong ligtas. At patuloy pong dinideklara natin na ang Diyos ay nasa Jesus ang ating Panginoon. At gayon din po kapag may Diyos tayo sa puso, tayo ay nababago o natatransform. Sige po, muli, sa ngayon pong araw ng linggo, ang bawat sa atin, dalangin ko na ang patnubay at paggabay po ng ating Panginoon ay ating pong maranasan. Hindi po, isang magandang umaga po at blessed morning po sa ating lahat.